sa sa aking pagtatagni-tagni ng mga pagbasa ngayon ay may tinutukoy na kasamaan. At ang kasamaan ay dapat nating labanan. Kaya nga, ang ating pag-usapan ngayon ay yung paglaban sa kasamaan. Napapanahon na ito, no? May tatlo akong nakitang maghahalagang puntos na nabanggit. Siyempre, pwede pa rin kayong mag-hay-hay ng mga pwede nating pamaraan para labanan ang kasamaan batay sa inyo rin naging karanasan sa buhay. Lalo na yung mga medyo may edad na, marami na kayong karanasan ng paglaban sa kasamaan. No? At sana magamit ito lagi ng ating mga susunod sa atin para magtagumpay. May tatlo lang ako nakita dito sa mga pagbasa. Ito po minungkahi ko sa ating lahat. Ang una, siyempre, pag may kasamaan, paano malalabanan? Di, maging mabuti ka. Kasimple, maging mabuti ka. Simpleng salita, pero hindi ganun kadaling gawin. Maging mabuti. Ang pagiging mabuti ay, kasi pagka ang kasamaan ay nilabanan mo rin ng masamang gawa, at batay doon sa nating narinig, ay lalong sasama. Damay-damay na, kumbaga. Halimbawa, ikaw ay inaaway. Ang gagawin mo naman, aawayin mo din. Baka ganti man lamang, lalabanan ko yan. Ayun. Nilabanan mo ang kasamaan, ng masama. Lalong naging masama. Samantala, ito yung mahirap gawin. Yung labanan ang masama ng mabuting gawa. Pero yun ang laging sinasabi ng Panginoon. At maging tayo man, alam natin yung pag binatukan ng tinapay, pag binatukan ng bato, batuhin mo ng tinapay para makabawi. Ilagay mo sa garapon o di bukol. So, wag labanan ang masama ng masamang gawa. Kaya, dahil lalong lumalaki ang kasamaan. Sa tahanan, ganyan ang nangyayari. Kaya nag-aaway. Dahil akala mo ikaw ang mabuti at siyang masama, kaya laban kayo. Naging masama ka, tinalo ka. Basta kayo gumawa din ng masama, tinalo ka na. Hindi ka na naging mabuti. Amen? Yan. Yan po yung technique. Maging mabuti. Si Jesus po, ang kanyang ginamit ay krus sa pagtatagumpay. Hindi tabak na nakakasakit, kundi puso na nakakaantig. Hindi marahas, kundi pakiusap. Ito po yung ating pwedeng mga teknik sa pagtunggali natin sa kasamaan. Siyempre, hindi naman ganun kadali yun. Again, lalo pag aramdam mong inaapi, ikaw ay parang minamahina. Pero ito yung pangalawa, para mas malakas ka sa pagiging mabuti. Ang Diyos ang kakampi. Ayan. Medyo dapat, pag may kalaban, dapat may kakampi ka na, baka hindi mo kayanin. Ay malaki ang kasamaan, ay di dapat humanap ka ng kakampi. Sa tingin ko, malalaban natin ang kasamaan, pagkakampi natin ang Diyos. Amen? Yan. Okay. Huwag nang maghanap ng iba. Yan ang pinakamagaling nakakampi. Dahil siya mismo yung nagwagi laban sa kasamaan. At paano kakampi sa Diyos? At paano kakampihan ng Diyos? Tumalima sa kalooban niya. Binanggit yun dito sa pagbasa. Tumalima sa kalooban ng Diyos. Siya nang sundin mo, sigurado mananalo ka sa laban. Siya ang coach mo. Siya ang magmamanage.
Kaya yung pananalangin, pamamaraan yan para ikaw ay makalaban sa kasamaan. Instrumento yan ng mga taong nananatiling mabuti dahil walang puknat sa pananalangin at pakikipag-usap sa quotes. Magtiwala lang. Kaya pag hirap na kayo sa problema ninyo sa kasamaan na nangyayari, magdasal muna. Lord, paano ba ito? Anong magandang laban dito? Paano ko ba? Yan. Laging magkonsulta. Tandaan na sa mundong ito, yung kasamaan ay pansamantala yan. Ang mananatili ay ang Panginoon. So doon na tayo sa mananatili. Doon sa walang hanggan. Panandalian lamang ang mga kasamaang ito. Kaya, siglang-sigla. Siglang-sigla ang kasamaan dahil alam nilang matatapos din ang wakas at magtatagumpay ay ang iisang Panginoon. Pangatlo, yan. Huwag maninisi. Nalawak ang issue. Doon sa unang pagbasa, kung inyong pinakinggan yung pagkakatukso kay Adan, nung siya'y nahuli ng nagkamali, nagturo pa si Adan, kasi yung babae, pinakain ako. Kumain ka Sinabi ng bawal ba't kumakain? Yung babae yan na binigay mo, tinukso ako, ba't ka nagpatukso? So yun ay issue ng, pag ikay nasukulan, maninisa ka ng iba. Sabi naman ng babae, yung ahas! Uto-uto. Nilason yung kanyang isip. So yun, tingnan nyo, pinasa na ng pinasa at nanisip pa nung siya'y nahuli na. Yan ay nangyayari no? Parang ayaw mo agad umamin at magpakumbaba. Parang gusto mo nang idamay ang iba sa iyong naging pagkakamali. Kaya lumalawak ang kasamaan. Nagtututuro ka na ng mga may mali din. Mali din po yan Mali din po yan Ba't hindi mo makita ikaw talaga yung nagkamali? Doon na lang. Hayain ang Panginoon ang tumingin sa pagkakamali ng iba, hindi ikaw. Di ba? Kaya, ang hirap labanan ng kasamaan dahil huli ka na nga, naging masama ka na, naging masama ka pa uli. Nagtuturo ka pa ng masasamang tao. Lumalawak ang kasamaan. Yung pinrefleksyon ko lang dahil yun ang nakita natin sa pagbasa sa unang pagbasa. Yung paninisi at pagtuturo ni Adan kay Eva. Dati namang sila nagmamahalan, nung nagka-problema na, naging magkaaway pa. Yan ang nangyayari sa mag-asawa. Minsan, parang ginagaya pa natin yung mga unang tao, matagal na ho yun. Parang buhay pa hanggang ngayon. Yung ahas talagang buhay yan. Nandyan lagi nanunuksong yan. So, sana po, ito'y mahalagang kaloob sa atin. May 3 akong naging mungkahi. Kaya para malabanan ang kasamaan ng mundo, batay lang sa ating narinig. Kaya na ho ang bahalang magdagdag pa nga, ulitin ko, hindi naman ho yun konkreto yung akin, mga nakita ko lang puntasyon. At siguro meron din kayong mga nagiging karanasan, paano kayo nagiging mabuti sa kabila ng kasamaan ng mundo. Meron ho yan. May mga taong nagiging mabuti dahil sa kabila ng kaibang sitwasyon sa pamilya, kaibang sitwasyon sa kapaligiran, o mga kapatid, pero bakit nakakatatag ka? At sana ito'y maganda ring malaman ng iba't matulungan din natin yung ating mga kapatid. Kaya kung kayo ay nasa issue ng mukhang nagtatagumpay kayo sa paggawa ng mabuti, ay sana po yung mga pagbabahagi din sa mga kapatid na nahihirapan, na tatak din ng kabutihan, hindi kayo nagyayabang, kundi nais ninyong makatulong sa mga taong nahihirapang magpakabuti. Kasi ito nga ho ang lagi ngayong problema ng mundo. At ang iba naman, siya nga nagawa, ako pa, siya nga yun ang naging problema ngayon, gayahan na bakit yun? Bakit yun? Bakit yun? O yun. So, ating ngayong ipagdasal
Sa misang ito, ang mga taong nalulumo na o nahihirati na sa paggawa ng masama at nalilimutan ng siya'y anak ng Diyos, ng mabuting Diyos. Ang likas po natin ay tayo mabubuting anak ng Diyos simula pagkabata. Pero tayo lang ay nadala ng kasamaan ng ating environment, ng ating kapaligiran. Kaya pwede pa tayong makabalik sa pagiging mabuti. Huwag mawalan ng pag-asa, sapagkat hindi naman tayo iniiwanan ng ating kakampi, ang Diyos. Amen.